daw po mahirap, bawal mag-ari ng mga lupa ang mga dayuhan. Kinakailangan daw papasukin ang mga foreign schools or universities from abroad para daw maging magagaling yung ating mag-aaral, and so on and so forth. Ang tugon nila muli dyan ay kalikutin, lapastanganin ang ating konstitusyon. Hindi po problema ang konstitusyon pagdating sa paglaban sa inflation. Hindi po problema ang konstitusyon pagdating sa ninanais nating umunlad ang pamumuhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Ang problema ho ay ang kanilang graft and corruption. Talamak ang korupsyon, huwag nilang pakikialaman ang ating konstitusyon. At dahil talamak ang graft and corruption, gusto nilang mapanatili ang kanilang mga sarili sa posisyon, kaya pinakikialaman nila ang ating saligang batas para galawin not the economic provisions but the political provisions na pahihintulutan na sila na mag-re-elect at walang tigil lang mauupo sa kanilang mga pwesto. Huwag po tayong maniniwala doon. At yun din ang naging sentimento, I have been to, na nakaharap ko po, yung ating mga kababayan sa Hong Kong at yung iba sa Macau, tumawid sila at yung iba naman from mainland China. At yung mga kababayan mo natin doon, pati yung mga OFWs, yun din ang kanilang pangarap. Gusto rin ho nilang magkaroon tayo dito ng magandang railway system, yung subway nila. Pangarap po natin yun. Hindi na tayo makakaranas ng traffic sapagkat mas nanaisin mong mamasahe, sumakay ng tren kaysa magmaneho ng 1, 2, 3 oras sa EDSA lang na ang binabaybay mo ay only 10, 11 kilometers dulo-dulo. Waste of time, waste of our productive time. And yet, hindi natutugunan. Kasi nga, yung pondo, halimbawa, 100 piso, 80 pesos doon na pupunta sa bulsa ng mga korap na politiko. 20 pesos na lang ang i-implement. And yet, ang gagamitin nilang sa isasangkala nila, kasi itong inyong saligang batas, kailangan ng buksan, kailangan ng ibasura, kailangan na nating lapastanganin. Huwag ho tayong papayag doon. At marami din ako nakakausap na Atty. Vic, baka kasi hindi nauunawaan ang sambayan ng Pilipino at kaya sila ay passive pagkausapan na yung saligang batas dahil malayo daw po sa sikmura. Hindi po totoo yun. Napakalapit po nito sa ating sikmura sapagkat naririto lahat ng ating karapatan. Kagaya ng ginagawa natin ngayong hapon. Para tayong mga magkakalaguyo, nagtatagpo tayo ng palihim, nagkikita-kita tayo ng patago, sapagkat pinagbabawalan nila ang ating mga basic rights that are written and guaranteed under the very same Constitution na gusto nilang lapastanganin. Pantakin ninyo, tumatakbo, gumagana, buhay ang ating 1987 Constitution, ang ating saligang batas. Hindi na natin magawa yung ating karapatan sa ilalim ng Article 3 ng ating Bill of Rights. May garantiya yan ho sa ating saligang batas na makapagpahayag ng ating saloobin na hindi tayo namumulesta ng gobyerno, nang malaya tayo makapagtipon-tipon at payapang mag-ipon-ipon upang iparating sa gobyerno ang ating hinanaing, ang ating mga saloobin, ang ating mga suhestyon. Pinagbabawal po nila yan. Bawal ang rally, bawal gamitin ang mga freedom park. Bakit nila pinagbabawal? Sapagkat takot na takot silang malaman ng higit na maraming Pilipino na magdadalawang taon na si Bongbong Marcos salat pa rin sa performance. Yes. Ayaw nilang malaman ng sambayanan yan. Sapagkat nung siya ay iniluklok at ibinoto, napakataas ng pag-asa ng bawat Pilipino sa kanyang magiging pamunuan. At hindi niya maaaring itanggihan
sapagkat yan ay nalalaman kong personal, sapagkat kami lang ang magkasama nung walang gustong sumama sa kanya. Ngayon ay napapaligiran na siya ng kung sino-sino na ang isinusulong hindi ang interes ng bawat Pilipinong tumulong sa kanya, kundi interes ng mga politiko. Sabihin na natin ang mga oligarko, elitista at borgis na isinusulong yung kanilang sariling agenda at pabor sa kanilang hanap buhay at interes. Papapag-usapan din ho natin dito yung pilit itinatago, ikinukubli na plano nilang i-renew agad-agad ang prangkisa ng Meralco. 4 na taon pa ho ang prangkisa ng Meralco. Wala namang masama kung exemplary yung rendition niya ng public service. Bakit minamadali ninyong ipasa agad ang prangkisa niya? May 4 na taon pa sa buhay ng prangkisa ng Meralco. Dahil kaya natin tinututulan din ito, pagka na-renew mo na ang franchise ng Meralco this early, kahit anong reklamo natin, dito ba Meralco pa? Dito Meralco, no? Sa Angeles o Angeles Electric. Sa Metro Manila, ibang parte ng Bulacan ay Meralco. Pag na-renew na ang prangkisa ng Meralco, wala ka nang magagawa riyan. Kahit magreklamo ka, mataas ang singil, spotty ang services, meron mga overcharging, wala ka nang magagawa, na-renew na eh. Why don't the government first attend to the complaints, the many complaints of the consumers ng Meralco? Bakit tila minamadali, pati renewal ng Meralco? Yan yung mga isa sa mga paglapastangan sa ating mga batas ng kasalukuyang administrasyon. At papasok din ho doon yung tinatawag nating accountability. Yung pamunuan at gobyerno may pananagutan. Ang dami yung nangyayari, sinususpindi yung mga local officials na nagpahintulot na magkaroon ng akbang maisog rally sa kanilang mga lugar. Hindi dahil sila ay simply a critic of the government, hindi o dahil simply sila ay bahagi ng hakbang ng maisog. Kaya ho nila pinahintulutan ang malayang pagtitipon-tipon at payapang pagtitipon-tipon ng mga hakbang ng maisog sa kanilang lugar sapagkat kinikilala nila ang saligang batas at kinikilala nila yung Batas Pambansa 880. Yung Batas Pambansa 880, ito ho ay batas na ang title nito ay ang kumikilala na malaya ho ang Public Assembly Act of 1985. Yung BP 880, ironically, ang pumirma po nito, ang nagpasa po nito, yung ama ng kasalukuyang Pangulo, yung binansagang diktador. Diktador na yon, pero kinikilala sa batas at pinirmahan niya yung Public Assembly Act of 1985. Etong kasalukuyan, sinisikil po yung ating karapatan na malaya makapagtipon-tipon. Nakakatakot, pero hindi tayo aatras. Alam kong marami nag-aalinlangan dahil sinususpindi yung mga officials na kumikilala sa saligang batas, kumikilala sa BP 880. Kinikilala nila ito dahil mararangal sila ang lingkod bayan. Hindi dahil sila ay simpatetik o miyembro ng hakbang ng maisog o hindi dahil sila ay kontra o kontrapelo sa mga maling polisiya ng gobyerno. At yan din ho ang ating idinudulog ngayon. Umikot po tayo, galing na po tayo ng iba't ibang probinsya, galing na po ako sa Hong Kong, kakababalik ko lang mo kanina, madaling araw from New York, nagkaroon din puro na hakbang ng maisog USA. Very successful yung event, pumarada po kami sa kanilang celebration ng Philippine Independence Day celebration. At yung hakbang ng maisog at Sara Duterte supporters, New York, yung po ang pinakamalaking contingent. Ano ang ipinapahiwatig nun? Pati po doon sa ating mga kababayan sa labas ng bansa na nagmamahal sa Pilipinas at kapwa nila Pilipino,
disgustado na. Nararamdaman ho nila at naririnig nila ang tinig natin doon kasing layo ng New York. Naririnig po nila doon sa mga nag-organisa ng hakbang ng maisog sa Spain, sa Europe, at darating pong Sabado ay yung hakbang ng maisog Japan. Kaya wag ho tayong masisiraan ng loob. Parami ng parami ang nais sumali at nagiging bahagi ng hakbang ng maisog. Huwag rin ho tayo magpapa-intimidate sa gobyerno. Sure, napaka-powerful ng pamahalaan, nasa kanila lahat ng resources. Pero huwag ho ninyong kalilimutan at huwag din nilang kalilimutan. Malinaw din ho yun na tayo ang soberanya. Sila ay naluluklok dyan dahil lamang sa atin. Dahil pinahihintulutan natin, atin silang tinatangkilig, atin silang ibinoboto. And again, when I said this in USA, ang hakbang ng maisog, hindi po ito destabilisasyon. Ito po ay pagpapahayag ng ating saloobin na may garansya at kinikilala sa ating saligang batas. Ang problema sa kasalukuyang gobyerno, kapag ikaw ay nagiging kritiko sa mga mali nilang polisiya at talamak ng graft and corruption, ang tawag sa iyo ay destabilizer. Kapag pinupuna mo yung marami nilang kamalian, ang tawag sa iyo ay nagtatraidor ka kay Marcos. Sino ba naman si Marcos? Panandalian lang naman ang kanyang poder. 6 na taon lamang, minus 4 years na lang. Pag tayo ay nagbubuklod-buklod at ang sinisigaw natin, protect and defend the Constitution, not because traitor tayo kay Marcos o kung kaninong personalidad o kung kaninong politiko. Hindi ho. Kaya tayo nagsasalita dahil tayo ay tapat sa watawat at tayo ay para sa saligang batas. Hindi ho naman tayo mga followers or blindly following them in obedience. Kapag nagmamalabis na ang nasa pamahalaan, whether kay Pangulo, Vice Pangulo, Senador, Congressman, Mayor, Governor, marapat lamang tayong magsalita. Sapagkat yan ang essence of democracy. As far as I know, as I speak before you now, we are still a democratic state. We are not yet, although it seems may dictatorship na. Dahil bawal na hindi na natin magawa yung ating mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. At naririto rin ho yung peace, usapin ng kapayapaan. Ang hinihingi natin ay isang pamayanan, isang gobyerno, isang pamunuan na tungo sa kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw sa kapayapaan? Maririnig ho ninyo kung makapagsalita yung tatapang-tapangan sa gobyerno, parang dinuduro yung ating higanting kapitbahay na China. Tayo po ay hindi anti-US. Kagagaling ko lang ho doon Tayo po ay hindi anti-China. Tayo ho lahat ay pro-Filipino. Tayo ay pro-Philippines. Yun ang ating sinusulong dito, hindi yung digmaan. Alam mo ninyo, ang away hindi pa away openly, pero ang girian ng China at US dahil sa usaping ekonomiya. At kung sino ang dapat manatiling influence dito sa ating rehiyon, yung hegemon kung tawagin. Ang kasalukuyan po ay yung US. But slowly, tinatalo po sila ng China. And of course, it's natural na i-insecure ang US sa China. Talaga hong gano'n ang mundo Ang China po, wala hong sinakop yan, di nakipagdigmayan. And for the many years in the past, ang US lagi nasa forefront na kahit anong gera, name it, they're there. In the guise of being the top police of the world. Kahit naman hindi kinakailangan makipagdigma, dinidigma nila.
Sapagkat sila ho ay sumusunod doon sa mga kanilang mga military contractor. Ginagawa nilang money laundering din yung military contractor eh. Gagawa ka ng tangke, gagawa ka ng bala, gagawa ka ng bomba, gagawa ka ng bulletproof vest, kung ano-ano. Tuwan-tuwa naman. Yun nasa gobyerno. Ang problema, tila yung pamahalaan natin ngayon, nagigiliwan na rin sa konsepto na kinakailangan tayong makapagdigma. Maling-mali. Alam mo ninyo, hindi pa tayo nakakaahon sa epekto ng World War II. Kung sino man ang magsasabi sa inyo na nakarecover na tayo doon sa destruction, sa death, and the hardships brought by World War II ay nagsisinungaling. Dahil kung tayo nakarecover na doon sa epekto ng World War II, bakit hanggang ngayon third world country pa rin ang Pilipinas? Bakit hanggang ngayon kulelat na tayo sa ating rehiyon? Bakit hanggang ngayon paigsi ng paigsi yung relays ng tren na binabiyahe ng Philippine National Railways? Nung bata ho ako, basketball ka sa kanto, pagka lagi mong hawak yung bola, lagi kang tumitira, ang tawag sa'yo, biyaheng Bicol, swapang. Diba? Bakit biyaheng Bicol? Noong araw ho pala, may biyahe ng tren mula Maynila hanggang Bicol. So, pagka nag-goal to goal ka, mag-isa ka lang, hindi mo pinapansin yung mga kakampi mo. Tawag si swapang, biyahe. Naging paiksi na unang paiksi. Naging paiksi na unang paiksi yung kilometers ng ating relays. Imbis na humaba, ano naman ang significance kung umiiksi hindi mahaba? Kapag ka umiiksi, ibig sabihin, wala tayong progreso. Hindi natin na-maintain. And yet, gusto pa natin ng gera. Noong World War II, there were only about 17 million Filipinos. At mahigit 1 milyong Pilipino ang namatay ng World War II. Handa ba tayo na makapagdigma sa China? Ang gusto lang naman ng dalawa ay mag-usap tungkol sa kanilang kalakal. Ang gusto lang naman ng Estados Unidos at China mag-usap tungkol sa hanap buhay. Bakit tayo? Kapitbahay natin yung China. Bakit hindi natin magawa yung ginagawa ng Estados Unidos? Bakit tayo nagiging sunod-sunuran sa ating foreign policy doon sa dikta ng Estados Unidos? Tama rin po yun. Ang architect ng ating foreign policy ay ang Pangulo. Wala pong debate ron, wala tayong magagawa doon. And he doesn't even need an advisor or an advice from anyone to craft his own foreign policy. Sa Pangulo po yun eh. Pero sa pagguguhit mo ng iyong patakaran tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Pilipino sa ibang bansa at ibang lahi, dapat unahin mo ang interes ng iyong kababayan, dapat unahin mo ang interes ng Pilipino, dapat unahin mo ang interes ng Pilipinas, hindi ang interes ng pamilya mo o ng Estados Unidos o ng China. Yun ho ang dapat niyang unahin. Hindi ho natin kailangan ng gera. Maniwala ho kayo, pag uwi ho ninyo ngayon, pagtapos ho namin magsalita rito, pagkatapos ng open forum, yan ho yung isang malaking bagay na magiging bahagi kayo na hakbang ng maisog. Kausapin mo ninyo, imulat ninyo yung inyong pamilya, yung inyong kapitbahay, inyong kaklase, inyong mga pamunuan sa iba't ibang barangay, lungsod at probinsya dito sa Pampanga. Hindi natin interes ang gera. Huwag tayong susunod sa interes ng ating banyagang alyado. Sure, the United States is our oldest treaty ally. Andiyan nga yung Clark eh. Diba? Yan eh, makikita natin. Yan yung isa sa mga rebulto nilang naiwan dito eh. At nandyan na naman muli sila ngayon. Pero hindi para tulungan ng Pilipino. Huwag po tayong padalos-dalos na gusto natin din ng gera. Nagtatapang-tapangan. Kung meron umaangkin, kahit katiting sa ating teritoryo, I agree, and I know you will agree with me, labanan natin. Amin yan, ba't mo kukunin? Kaya lang,
War is not the option. War is not an option. We have to talk to whoever that nation is. Halimbawa, China, may issue tayo, makipag-usap tayo sa China. Hindi natin kailangan ng giyera. Magkano ang halaga ng isang bala? Ang halaga ng isang bala ay napakamahal. Higit pang mahal kaysa sa halaga ng 1 kilong bigas. Pero hindi kailangan ng Pilipino ng bala sa kanilang pinggan. Ang kailangan natin ay bigas sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Huwag tayo magpagdigma, huwag tayo maging basag ulo, huwag tayo maging power freak. Ang kailangan natin ay pagkain, makakain, kasiguruhan sa trabaho, hanap buhay, negosyo. Yun ang kailangan ng Pilipino para tayo umunlad at para tayo ay makaramdam naman ng konting luwag sa buhay, kagaya nung tinatamasa at nararanasan ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Singapore, dyan sa Hong Kong, maging sa Estados Unidos. Sino ba naman ang gusto lagi na lang tayong third world country? Sino ba naman ang walang magandang pangarap para sa ating mga sariling anak at mga darating pangsaling lahi? But in pursuing those grand dreams, grand visions and grand aspirations for our own children, for the Filipino youth, and for the generations yet to come, war is not the option. War is not the avenue. Makipag-usap tayo, makipag-ugnayan tayo sa ating kapitbahay. Ang layo-layo ng Estados Unidos at China, nagagawa nilang magpapunta ng high-level delegation from the government. Bakit hindi natin magawa dito sa Pilipinas yan? Pride? Ego? Ang kapalit din, mas mainam na makipag-gera kaysa tamaan ng aking pride at kahit ang aking ego. Maling-maling pulisiya. Maling-maling pamamaraan. It doesn't matter now who initiates that talk, but that talk should happen, and it should happen anytime soon. It should have been commenced yesterday. Not even today, not even tomorrow. Dapat yung usapan na yan, nangyari na. Nung last month pa, kahapon, baka yung bukas, yung susunod na buwan, yung susunod na linggo, will be too late. At the way this government is posturing na parang bukas ay may tigmaan na. Yan din ang iniyak ng ating mga kababayang OFW sa Hong Kong, sa Macau at China. Sila ay natatakot sapagkat pati yung kasiguruhan ng kanilang trabaho, ang kanilang hanap buhay ay wala ng katiyakan. Sapagkat pagka itong armadong sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas ay umabot ng sukdulan, baka magdesisyon ang gobyerno ng China na pauwiin na lahat ng OFWs sa China, Hong Kong at Macau. Anong gagawin ng mga OFWs natin doon na nagtatrabaho ng marangal, kumikita ng malinis na pera at sila ay may dignidad at respeto pag-uwi dito? Aasa sa ayuda na ibinumudmud ng gobyerno para manahimik ang bawat Pilipino? Wala akong masama sa ayuda. Pero ang ayuda, yung salita niya mismong ayuda, nangyayari lamang po yan kapag merong trahedya, kapag merong bagyo, pumutok ang bulkan, panandalian lang po ito eh. Ito po yung bridge financing. Para lang po makaagapay kayo during dependency of that emergency. Hindi po yan pwedeng pila tuwing kada linggo o kada buwan bigay ng pera. Kaya anong tinuturo natin sa ating mga kababayan? Huwag ka na magtrabaho, umila ka lang tuwing linggo o tuwing once a month, meron kang ayuda. Wala pong dignidad doon sa nakaasa sa ayuda lamang. Pare-parehas naman po tayo, binigyan ng pag-iisip, binigyan ng lakas. Wala namang lalo na tayo mga walang disability, tayo magtrabaho. Yun po yung gusto ng ating mga kababayan, yun po yung iniiyak nila doon sa Hong Kong, yung ating mga OFW. Pati po yung nasa USA, sila po yung nagpaparating dito ng tulong sa kanilang mga pamilya.
Pero meron mo doon, dami ko nakausap, malaki ang kinikita nila doon. Kaya lang, dahil hindi rin naman nila mapabayaan kung mag-anak nila dito, mas malaki yung halagang napupunta rito at sila'y nagkakasya na lang kung ano matira. And yet, they're very disappointed because the government is simply not doing its job. In fact, this government is promoting graft and corruption. Yan yung hinihingi nating leadership with accountability o pamunuan at gobyerno may pananagutan, kapayapaan, transparency. Yan din ho yung hinihingi namin tulong sa inyo sa pamamaisog. Hindi naman ho namin makakaharap lahat ng Pilipino. How I wish I'd be given a chance to talk to each and every Filipino. But hindi sasapat ang ating oras, hindi sasapat ang ating panahon. And it's just simply impossible. But pag pinagtulungan natin ito, pag tayo nagtulong-tulong, maaabot natin ang higit na mas nakararaming Pilipino na ang sentimento ay kagaya rin sa sentimento natin. We are not calling for the ouster of anybody. We are calling for transparency, accountability, peace, and security in government and in governance. Ngayon, kung pakiramdam mo, ikaw tinutugis namin dahil guilty ka na sa pamunuan mo ay walang transparency, walang accountability, walang kapayapaan, at walang seguridad, problema mo yun. Maaaring ang kalaban mo ang hakbang na mag-isog. Sabi rin ho nila, ang hakbang na mag-isog ngayon, ang bagong posisyon. Kung ang pagtutol sa maraming kamalian ng gobyerno ay pagiging oposisyon, oho, tayo ay oposisyon. Kung ang pagtutol sa paglapastangan nila sa ating sariling batas ay pagiging oposisyon, oho, tawagin ninyo kami oposisyon. Kung ang pagtayo sa mga walang boses sa tinaping Pilipino ay pagiging oposisyon, sige na, tawagin mo kaming hakbang ng oposisyon dito sa hakbang ng maisog. At muli, ang aking iniiwan sa inyo, labanan mo natin yung pagmamalabisa. Huwag mo tayong papayag na lapastanganin nila ang ating konstitusyon. Huwag mo tayong magpapalilang doon sa kanilang Peking People's Initiative. Huwag mo tayong magpapalilang doon sa ginagawa nilang huwad na charter change. I tell you, believe me, the problem is not the Constitution. The problem is the rampant graft and corruption. The problem is not the Constitution, but the prevalence of drugs and drug addiction. The problem is the leadership, the weak leadership, and not the strong Constitution. Maraming salamat at